Praise, isa pong magandang araw o kaya magandang gabi, magandang umaga, any time of the day na mapapakinggan mo itong salita ng Panginoon. And I just wanted to declare and remind you again that Jesus loves you. Praise God. Hallelujah. There was a woman who asked her sister one time, tinanong niya yung kanyang kapatid, how do you feel when other people's prayers are being answered and blessed, and it seems that your prayers are not, or they are not answered? So, tinanong niya yon sa kanyang kapatid. So, ang sagot naman niya, dahil yun nga, na lahat ng mga tao na nasa paligid niya ay, kumbaga, parang lahat ng mga panalangin nila ay sinasagot ng Panginoon, pero siya hindi. Tapos sabi niya, masaya ako at sineselebrate ko yung mga blessing nila na dumarating sa kanilang buhay dahil alam ko na ang Panginoon, He never failed to hear my prayer. I know na pinakinggan ng Panginoon ang aking mga panalangin, and I always believe that His timing is always perfect. At yun, mayroong na namang tanong ang kanyang kapatid. Sabi ng kanyang kapatid, what if hindi i-grant ni Lord ang iyong mga prayers? At ang sabi niya, I will always be grateful to God. Wow. So, we all believe that God is an answering God. Marami tayong mga panalangin na yung mga exact na mga panalangin natin ay iba ang sinagot ng Panginoon because we know that it is the best from God. But there's also a man in the Bible who is always content in whatever situation that he have. So the word of the Lord for us today is about Paul's secret of contentment. But before that, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po, O God, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, O God, ngayong oras na ito. And we just pray that your Spirit, O God, will just speak, O Lord, to everyone's heart, O God, to the heart of your beloved, O God, that you want to talk today. And we just ask, Holy Spirit, that you envelope, O God, your beloved with your embrace, with your mighty presence, O God, that she will never be the same again. Thank you, O God, for a hearing ear and a seeing eye. And thank you, O God, for the spiritual understanding that you have given, O God, right at this hour, and even all the situations and moments in our lives. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, punta po tayo sa Philippians chapter 4, verse 10 hanggang 20. So, titignan po natin dito, ano ba yung secret ni Paul sa kanyang contentment? At maaari din nating sabihin doon sa narinig na kanina yung katanungan at yung kasagutan din ng isang kapatid nung tinanong siya ng kanyang kapatid kung ano ba yung magiging reaction niya sa mga kahilingan niya sa Panginoon in case it is delayed and in case it was not given. So dito po sa verse 10 ng Philippians chapter 4 hanggang 20, sinabi po dito, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you have no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. So ito yung sinabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 11. At punta po tayo sa verse 12. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength. Yet, it was good for you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I sent out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent.
They are fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God, and my God will meet all your needs according to his riches in glorious riches in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. So ito po yung sinabi ni Paul dito, the secret of Paul's contentment. Dumating po yung mga kaloob o yung mga supply, mga gifts at mga supply ng mga kapatiran para kay Paul. At sinabi niya dito na hindi dahil, sabi niya, not that I yearn, sabi niya, yung mga ibibigay ninyo, sabi niya, because I know na alam kong concern kayo sa akin, pero wala kayong pagkakataon na ipakita ito, sabi niya. I'm not saying this because I am in need, dahil alam kong paano maging kontento sa lahat ng mga pagkakataon, sabi ni Paul. And this verse na I have learned to be content in whatever circumstances that I have, sabi ni Paul. Napakagandang declaration ito na sinabi ni Paul na sa lahat ng pagkakataon ay natutunan kong maging kontento. Ano bang paano ba maging isang kontento? O paano ba malalaman na kontento ka? To be content is to be happy, to be satisfied, to be thankful, to be peaceful, and to know that you are overflowing. Yeah, that is how to be content. Can you be content kapag kung sinabi mong overflowing, can you still be content kapag makikita mong walang-wala? So, dito po, sinabi po ni Paul na natutunan niya kung paano maging kontento. Dahil kapag ikaw ay na kay Jesus, marami siyang ipapakita na sa buhay mo na kaya mo. Kaya si Paul, natutunan niya itong sikreto na ito, at ang buhay Kristiyano ay puno ng pagsubok, pero sa bawat pagsubok ay tumatatag naman ang ating pananampalataya at marami tayong natututunan at lalo pa tayong natututo at tumatatag at nadadagdagan yung wisdom natin sa lahat ng pagkakataon. So, marami ring mga tao na hindi po nasanay at natuto sa buhay, kaya puno ng pagiging negative, pagko-complain at kalungkutan sa bawat mga pagsubok na dumarating. Kapag hindi ka po nasanay at hindi mo po nakita kung ano yung sikreto ng contentment, maaari kang mag-complain kapag merong mga unfavorable na sitwasyon na kakaharapin ka. Maaari kang maging negative kapag hindi pabor ang sitwasyon sa iyo, o kumbaga maybe ay it is against you yung sitwasyon, o even yung mga tao. So, maaring ikaw ay maging negative, mag-complain, at maaring ikaw ay napakalungkot. At sa bawat mga pagsubok na lang ng mga pinagdadaanan mo, ay ganito ay yung reaksyon mo. Dapat nagtatanong po tayo kapag ganito na, why are people not growing up in their contentment? Bakit nga ba maraming mga taong always stressed, always worried, always negative, and always complaining? Bakit ba hindi natututo sa buhay? At isa dito ay yung hindi nalaman yung pagkakaroon ng secret of contentment. At dito po matututunan natin kung ano ba yung sikreto ni Paul, kung bakit na sabi niya dito, I have learned how to be content in whatever situations that I face, in lack, in plenty, even na meron man siyang makain o wala, natutunan niyang maging kontento. Kaya nga, anuman ang sitwasyon niyang pinagdadaanan, he's always thankful. At makikita natin yung mga sulat ni Paul, every time na nababasa natin, punong-puno siya ng pasasalamat. At paano ba natutunan ni Paul ang maging kontento? Ito po ay makikita natin sa verse 13. At sinabi po dito, in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. So yung sikreto ni Paul ay ang kanyang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung pinakamagandang sikreto na meron po dapat tayo. Katulad ni Paul, sabi niya dito, I have learned how to be content in whatever situation that I am facing or I have. At sinabi din niya, dineklara niya, at hindi lamang po ito yung parang
idedeklara mo lang na walang substance sa puso mo. Kailangan talagang meron po ito na nararanasan mo talaga siya. Hindi po yung sinasabi mo and yet parang napapatanong ka na, oo nga, kaya ko ba in all situations, yung ganun. Pero si Paul, sinabi po niya dito na, I can do all things through Christ who gives me strength. Talagang dineklara po niya because ang kalakasan pong ito ay nagmumula sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. His secret is his deep relationship with Jesus, and he have the discipline and the inner strength to face whatever circumstances na meron siya dahil sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. At ganun din po tayo. Kapag meron po tayong relasyon sa ating Panginoon, we can always trust that because God is always with us, He will strengthen us, He will provide everything for us, and even kapag nakikita natin na in lack, we're still content, we're still peaceful, and we're still happy because we know na ang kalakasan naman talaga natin ay galing sa Panginoon. And because yung pagtitiwala ni Paul sa ating Panginoon, yung relationship ng Panginoon ni Paul sa Panginoon ay nakita niya sa maraming mga pagkakataon kung paano hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Katulad po sa kanyang mga experiences sa buhay bilang isang misyonaryo na ihinihalimbawa po niya dito. Makukontento ka ba sa buhay mo kapag ganito yung mga raranasan mo, katulad ng naranasan niya in 2 Corinthians chapter 11. Umpisahan po natin sa verse 23. Babasahin ko po sa Tagalog. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses, at madalas mabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Verse 25, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsan pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan, at minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng iglesia. Kapag nanghihina ang mga kapatiran, nanghihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit, sabi niya. Kaya nga, ito yung mga naranasan ni Paul bilang isang lingkod ng Panginoon. Naranasan niyang hagupitin ng maraming beses. Naranasan niya kung paano yung hinahabol siya. At dito po sa dulo, binabantayan po siya ng mga guard dahil kung magpipreach siya ay talagang huhuliin po siya. Kaya lang, eto po, nakatakas po siya dahil inihulog po siya, ibinaba po siya sa pamamagitan ng isang butas ng pader, at nakalagay siya sa isang malaking kaing o basket. So, yun ang mga naranasan ni Paul na mga paghihirap, mga sitwasyon na very challenging, and yet he have learned how to be content, how to be in peace, how to be happy, how to be hopeful, sa ating Panginoon. And this all starts with deep relationship with God. At ganun din tayo, para hindi po tayo nagko-complain o matatakot sa mga sitwasyon na ating mga pinagdadaanan. Hindi po tayo laging negative. Kailangan po yung deep na relationship natin sa Panginoon. Do you know na in reality, people who are always offended, who are always negative throughout,
through many, many years, ay meron pong root yan. Hindi po nangyari lang yan sa iisang sitwasyon na yung present. There is a root on why you reacted in the way that you reacted. Meron pong root. At gusto ng Panginoon na i-heal ang root na yon. At maaaring tanungin mo rin ang Panginoon na, Lord, saan ba ito nag-umpisa? Na bakit ako laging negative? Bakit ako laging offended? Bakit lagi akong nasasaktan? Not because other people don't like you or hate you. There must be something na naging dahilan. Kasi kahit saan ka magpunta o anumang sitwasyon ang hinaharap mo, kapag kapare-pareho yung reaction mo, you're always negative and you're always sensitive, you're always offended, there must be a root about it. So, kailangan din nating tignan ang sarili natin, hindi lang yung mga nakapalibot sa atin, so that we can be set free. Unless internally ay magkaroon ng healing, mahihirapan po tayong makirelate sa ibang tao at mahihirapan din tayong magkaroon ng contentment, mahihirapan pa tayong malaman yung kalooban na maganda ng Panginoon sa atin. So, kailangan po natin ng deep relationship with Jesus, talk to Jesus every day. Ang Bible is a place that you can find God. Where you can find Jesus, where He can instruct you, when you can find peace as He is speaking to you. Minsan sasabihin natin, hindi ko naririnig ang Panginoon. Siguro hindi mo rin binubuksan ang iyong Biblia. Kaya dapat po matuto tayong magbasa rin ng salita ng Panginoon. And it's just our deep relationship with God, that we keep trusting Him at all circumstances, na magtanong din tayo, alamin natin kung ano yung kanyang mga instruction, kung ano yung leading niya sa mga gagawin natin sa buhay. So, si Paul, in everything that he experienced, his secret, the first one is his relationship with God, so that he can face all situations na pagdadaanan niya. That's why he can always say, I can do all things through Christ who gives me strength. At sinabi din ni Jesus sa John 15 verse 5, dito po sa dulo niya, na apart from me, you can do nothing. Kailangan po talaga natin ang ating Panginoon, yung deep relationship natin sa Panginoon. Every day, lumalalim po yung relasyon natin sa Panginoon as we abide. As we abide in Him, as we abide in His Word, lumalalim po ang ating relasyon sa Kanya. Ang pangalawa pong secret ni Paul ay ang kanyang worship. In Acts chapter 16 verse 25, nandito po yung time na nalagay sila sa prison. So inside the prison, they were praising, they were praying, singing songs to the Lord, and even the other prisoners are listening to them. Nakikinig yung ibang mga prison sa kanila. Nandun na sila. Kumbaga, they should be in despair, nalulungkot dapat sila. Pero, they have the inner strength to face all circumstances and still worship and praise God even they are in unfavorable situation. Nagawa pa rin nila na mag-worship, mag-praise, manalangin sa Panginoon. At yun nga, because of their worship to God, because in whatever circumstances na meron si Paul, nandun yung kanyang worship, his praise, his praying unto God. Kaya nga nagpadala ang Panginoon ng earthquake at lahat ng mga pintuan ay nagbukas doon sa bilangguan, at pati yung jailer, yung nagbabantay, ay tumanggap sa ating Panginoon. And that's the second secret, that we can always go into the secret place and worship God kahit nasaan po tayo. We can always go in deep worship kahit nagtatrabaho ka, because those who truly worship God, and those sila yung mga hinahanap ng Panginoon, ay yung mga totoong nag-worship sa Kanya in spirit and in truth. You can worship God anywhere you are, in your workplace, even nasa loob ka ng bus, kahit nasaan ka, you can always worship God, because worship will always overflow because you have a deep relationship with God. At ang pangatlong secret niya, of course, all of this secret ay nag-uugat sa iisang pinakauna, and that is his relationship with God. Yung pangatlo ay yung secret of being always in gratitude. Yan, lagi siyang nagpapasalamat. Kung napapansin mo yung mga sulat ni Paul, mababasa mo yung laging I thank God for you. And
isa dito yung sinabi niya sa 2 Corinthians 2:14, "Thanks be to God who causes us to triumph in Christ." Nagpapasalamat lagi sa Panginoon. Can you thank God in all circumstances, and also magpasalamat ka rin sa Panginoon sa mga triumph mo? At eto pa, sa kanyang mga kasamahan. Oo, lagi niyang sinasabi, "I always thank God for you." Yung lagi siyang mayroong heart ng gratitude, laging nagpapasalamat sa sa lahat ng mga circumstances. Kaya nga sinabi niya sa mga taga-Thessalonians, "In all circumstances, at all times, ay magpasalamat ka. Always thank God." At ganun din, yung sa pananalangin, itinuro din niya at sinabi din niya, "Do not be anxious about anything," in Philippians 4, verse 6 to 7. "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." And in verse 7, of course, "And the peace of God will, that transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus." In all circumstances, in prayer. Ayan. And of course, eto, yung nagpasalamat siya sa mga nagsuporta sa kanya, at makikita din natin ito na pinasalamatan niya sila sa mga gift na ipinagkaloob nila sa kanya. Sinabi nga niya in verse 17 na hindi ko hinahangad, sabi niya, hindi dahil hindi siya grateful, kundi not that I'm looking for a gift, but I'm looking for what may be credited to your account. Kasi alam ni Paul na yung kanilang generosity, ang Panginoon ang magbabalik sa kanila. Sabi din niya in verse 18, "I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. They are a fragrant offering and acceptable sacrifice pleasing to God." Natanggap ko na yung mga regalo nyo, sabi ni Paul sa kanila na dala-dala ni Epaphroditus, "and I am amply supplied." Ibig sabihin, punong-puno na ako dahil sa mga ipinadala ninyo. Lahat ng mga kakailanganin ko ay pinadala ninyo, sabi ni Paul. And ito ay isang mabangong samyo na sa harapan ng ating Panginoon, in an acceptable sacrifice, because kapag pinagpapala mo ang servant ng Panginoon, nalulugod ang Panginoon at pinagpapala ka rin niya, ibabalik din ang pagpapala. So it's pleasing to God, it's acceptable sacrifice before God. And I remember nung binigyan po ninyo ako ng pagpapala, naluluha po ako sa loob ng office dahil halos hindi ko na actually hindi ko talaga mabuhat lahat. At yung generosity ninyo na talagang napaka-generous ng mga anak ng Panginoon in JLY, at isang mabangong samyo ito sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, dahil sa kagalakan ni Paul at pasasalamat sa kanila, meron din siyang declaration at panalangin sa kanila na matatagpuan dito sa verse 19. "And my God will meet all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus." Will meet all your needs or supply all your needs. Kaya nga, lagi po tayo na first, yung secret ng we are in deep relationship with God. Huwag po tayong lalayo sa Panginoon. Always abide in God. Ang pangalawa is worship. Choose to worship God at all times. Ang pangatlo, the secret of always being thankful, or always having the attitude of gratitude. So, contentment is not yung circumstances na nasa labas. Hindi mo sasabihin na kontento ako kasi meron ako, or sasabihin mong hindi ako kontento kasi wala naman. Hindi po. Ang totoo pong contentment ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, idineklara ni Paul in Philippians chapter 4, verse 13, "I can do all things through Christ who gives me strength." So whatever situation that you're going through, you have a contentment, you have peace, you have joy, because Christ will always do everything for you. And so we pray ngayong oras na ito, manalangin po tayo. Salamat, Panginoong Jesus. Nalagi po, Panginoon, na tapat ka. Ang iyong presensya, Panginoon, ay lagi po, Panginoon, that abides. Oh God, you are ever present, Panginoon, in times, Panginoon, of trouble, and even all the time. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, na
lahat po ng sitwasyon, O God, ay hindi mo kami pinababayaan at alam po namin, O God, na victorious po kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa iyong tangible presence, O God, wherein we can have fullness of joy, O God, and in your right hand are pleasures forevermore. At sa bawat mga kapatiran, Panginoon, who are going through, Panginoon, worry, strength, O God. Let it be, Panginoon, ang iyong presensya ay maranasan nila, Panginoon, ngayong oras na ito, maranasan po nila, Panginoon, ang iyong yakap. At marami pong salamat, Panginoon, sa iyong salita na siyang narinig namin at ibinigay mo sa amin sa pagkakataong ito. We can always be content, Panginoon, because we have you, Jesus, in our lives. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah.